Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano maging smooth yung low-end phone mo or yung entry-level or budget phone mo. Para naman pag ginagamit nyo siya, smooth siya, and at the same time, pag naglalaro kayo ng mga games, hindi ka masyadong naglalag. Take note nga lang na yung ituturo ko sa inyo is hindi magic na parang yung low-end phone mo magiging parang mid-range performance or parang flagship performance kasi walang ganun. Dapat alam nyo pa rin yung limitation ng device na meron ka, pero yung ituturo ko sa inyo is kahit papano makakatulong para maging mas smooth and lag-free yung phone na meron ka. And yung isi-share ko sa inyo dito is yung old Realme phone na meron ako around 6 years ago pa to. And kung makikita nyo dito, meron siyang 3GB na RAM pero 1GB lang yung available. Pero hanggang ngayon is nakakapaglaro siya ng mga modern games kagaya na lang ng Honor of Kings, Diablo Immortals, Devil May Cry. In-install ko na rin yung Genshin Impact at Call of Duty Mobile. Tinanggal ko nga lang kasi hindi na kasya. Dahil ang storage lang nito is 64GB. Anyway, quick tutorial lang tayo kaya tara, simulan na agad natin. Ang isa sa sikreto nito mga kaboom, kaya kahit na 6 years old na yung phone na to, kaya pa rin niya maglaro ng mga modern games is hindi ako nag-update ng latest Android OS update. So meaning, nung nakuha ko siya is Android 9. And dumating yung point na naging supported ng Realme 5 yung Android 10. In-update ko siya, naging Android 10 siya and sobrang bagal niya. Hindi siya kaya ng Realme 5 pero for the purpose lang na masabing may update siya, nilagay ng Realme and ayun, sobrang lagi naghahang, nag-freeze yung applications. Kaya naghanap ako ng paraan para ma-downgrade ko to Android 9 ulit yung Realme 5. Kaya naman mga kaboom, no, dapat alam nyo kung ano yung limitation ng phone na ginagamit mo. Kung budget phone or entry-level phone yung gamit mo, I suggest wag na kayong mag-update ng Android version. Of course, kung naka-flagship ka or naka-upper mid-range ka, maganda na i-update mo yung Android mo kasi sayang naman yung mga magiging bagong features, di ba? Pero kung naka-entry-level or budget phone ka, wag mo na lang i-update kasi mag-ahang lang yung phone mo. And isa sa sikreto kung bakit mabilis pa rin siya and kung bakit tayo nakakapaglaro ng modern games kahit na 3GB lang yung RAM natin at medyo outdated na yung ating chipset is hanggang ngayon gumagamit pa rin tayo ng developer options. So alam ko nagkaroon ng time na sunod-sunod developer options yung ating content pero for around 2 years alam ko hindi ako nag-content ng developer options and may mga bago sa inyo na curious siguro or curious pa rin kung paano paganahin yan. So para hindi masyadong komplikado, may ituturo ako sa inyo lalo na sa mga bago pa lang sa developer options or sa ngayon lang nakarinig kung meron man sa inyo. May ituturo ako sa inyo na isang settings lang na pag yun is binago mo, magiging malaki yung tulong sa device mo. Take note nga lang na effective lang to kung entry level or budget phone yung meron ka pero kung naka mid-range ka, naka flagship ka, halos hindi mo na mararamdaman yung effect nito. Anyway, unahin natin kung paano muna i-turn on yung developer options. So, ang gawin ninyo, punta kayo ng settings. Then, punta kayo ngayon ng about. Then, hanapin nyo ngayon yung build number. Then, itap nyo lang ng 7 times hanggang mag-appear dito yung you are now a developer. Sa ibang phones, like for example, sa Xiaomi, ang kailangan nyo itap is yung MIUI version. And kung sakaling hindi nyo alam kung paano i-turn on yung developer options ng specific device na meron ka, pwede nyo naman siya i-search sa Google, pero kadalasan yung build number pag tinap nyo yan ng 7 times, doon magti-trigger yung developer options. Ngayon, once na na-turn on nyo na yung developer options, back lang natin, punta kayo ngayon dito sa additional settings, scroll down nyo pababa, then may makikita kayo dyan na developer options. Again, kada phone is magkakaiba ng settings. Kung sakaling hindi nyo yan makita, i-back nyo lang, scroll down nyo pataas, then may makikita kayo dito na search bar. Type nyo lang dyan, developer options, then makikita na ninyo yun. Anyway, once na nakita nyo na yung developer options, click nyo lang. Scroll down nyo lang pababa hanggang makita nyo yung background process limit. So, madaming options dito and sa mga bagong Android versions, sa Android 13, 14, is may mga bagong options na gusto ko rin ituro sa inyo. Pero for now, isang settings lang yung ituturo ko sa inyo na sabi ko nga hanggang ngayon, very effective para sa akin. Which is yun nga, yung background process limit. As you can see, nakalagay siya sa standard limit and pag kinlik natin, meron kayong options dito na no background processes hanggang 4. Ngayon, saan nyo dito ilalagay? Kung yung phone mo is less than 1GB yung RAM, kung meron man sa inyong ganun pa rin yung RAM ng phone,
is ilagay nyo sa no background processes. Kung yung phone mo naman is around 1 to 2 GB, yung RAM is ilagay nyo sa no more than 1 process. And pag yung phone mo naman is around 3 to 4 GB, depending sa chipset mo, pwede mong ilagay sa 1 or 2 processes. Pero ako, ang lagi kong ginagamit dito is no more than 1 process. So, nangyari kasi dito mga kaboom, no? May mga tumatakbo kasi sa background ng phone mo na hindi mo alam. Kaya kadalasan is bumabagal yung phone mo. And alam ko, ang standard limit is around 20 processes. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi to magic na pag ginawa mo to sa budget or entry-level phone mo, magiging super smooth siya, na tipong parang mid-range level performance na. Pero ang magagawa nito is may iwasan niya yung times na nag-freeze, nag-hang, or parang nag-auto shutdown or nag-auto restart yung device mo kasi hindi niya na kinakaya yung load na nangyayari sa kanya. Like for example, dito sa Genshin Impact, hindi naman siya super smooth, parang hindi nga umaabot ng 30 to 40 FPS Pero at least hindi siya basta-basta na nag-hang or nag-freeze kagaya nung naka-Android 10 dati. Talaga, hindi mo ma-open yung Genshin Impact kasi start pa lang ng game, nag-freeze na. Hindi ka na makagalaw. Ito yung gameplay natin sa Call of Duty. Ayan no, solid diba? Kung tama yung pagkakaalala ko, ang Antutu score nitong Realme 5 is nasa around more or less 100,000 lang. Yung mga modern budget entry-level phones ngayon is umaabot pa nga ng 200,000 yung karamihan. And kung nakatulong to sa phone ko, siguradong makakatulong din to kahit papano sa mga cellphones ninyo. So ayun lang mga kaboom, sana may natutunan kayo. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ingat kayo palagi at maraming salamat.